Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Naway kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito piling ko po sa Tamaka, Apostolic Believers for Christ International, mga kapatid sa oras nito. Ay una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon. Sa ating pagtulog ng gabi, ang Panginoon po ang nagbabantay sa atin. Hindi po natutulog ang Diyos at hindi umiidlip ang Diyos na ating pinaglingkuran. Siya ang Diyos ni Israel, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang Diyos natin ang nasahan, walang iba kundi ating Panginoong Hesus Kristo. Now, sa lahat nating mga viewers ngayon dito po sa YouTube channel sa Facebook, naway kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Mga kapatid, sa bawat araw na isang Panginoon talaga na matuto po tayo sa ating pamuhay, na sana mga kapatid ay magkaroon tayo ng pag-asa tungkol po ng kaligtasan. Now, ayaw ng Diyos talaga na ipahamak tayo, kaya ito ang ating ginagawa sa ating mga video na ating pinaparating ang mensahe ng Diyos kahit papano na mapaghandaan po natin ang ating pag-alis sa sanlibutan. Dahil pansamantala lang po ang buhay natin dito sa libutan. Hindi po tayo magtatagal sapagkat limitado lang po ang buhay natin. Ayon po sa banal na aklat, ang buhay natin is Psalms 90 verse 10. Ang buhay natin dito sa mundo 70 taon o abot pa tayo ng 80 taon. So kaya kung 65 na tayo ngayon, so may 5 taon pa tayo. Kung 69 na tayo ngayon, may 1 taon pa tayo. Kung 75 years na tayo ngayon, so may 5 taon pa. Kung 79 years na tayo ngayon, may 1 taon pa rin. So ganoon pa rin ang ating pag-asa sa Panginoon. Hindi lang po na sa salimutan na ito pinagpala po tayo. So nais ng Panginoon na hanggang sa pangalawang buhay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang, Kasi ang nais ng Panginoon talaga na matuto tayo sa bawat araw na ang kanyang salita ay ating mapakinggan, at ito mga kapatid ating inaasahan na ang salita ng Diyos nagbigay po sa atin ng katatagan na ating pananampalataya. Now, habang na buhay pa tayo dito sa limutan ay may pag-asa pa tayo. Ayon po sa mga ngaral, Kabanata 9, talata 4, na habang buhay pa ang tao may pag-asa. Dahil buhay pa tayo, may pag-asa pa po tayo mga kapatid. Kahit gaano man na ating pagkamakasalanan, hindi man tayo sakdal sa paningin ng Diyos, pero hanggang ngayon tinuturuan po tayo ng Panginoon, at nais ang Panginoon talaga na matuto tayo na itong pag-asa ng kaligtasan, mga kapatid, ay tandaan po natin ay ating makamtan, dahil po na ang Diyos na ating pinaglingkuran, mahabagin, mapagmahal at mapagkumbaba na Diyos. So yan po sinasabi naman na aklat sa Hunas, Kabanata 4, talata 2, na ang Diyos mahabagin, ang Diyos mapagmahal at mahinay magalit, Hindi po kaagad nagalit ang Diyos, kasi kung kaagad nagalit ang Diyos, pinatay na po tayo sa ating pagkamakasalanan. Pero dahil po ang Diyos natin pinalingkuran, mahabagin, mapagkumbaba na Diyos at maawain, ay hanggang ngayon buhay pa tayo. At binigyan po tayo ng pagkataon na habang buhay tayo mga kapatid, may pag-asa pa po. Kaya ang pag-asa na ito na binigyan ng Diyos sa atin ay mapakinabangan natin, dahil mahal po tayo ng Diyos. At yun po mga kapatid ang nais ng Panginoon na malaman po natin, na tandaan po natin, saan man tayo paroroon mga kapatid, kitang kita po tayo ng Diyos. Ano ang ginagawa natin ay alam po ng Diyos. Kaya wala tayong may dahilan sa araw ng paghatol, mga kapatid, na haharapin talaga natin lahat nating ginagawa.
Kaya ang ating gagawin ngayon, hindi man natin maiwasan na magkamali talaga tayo, magkasala man tayo, dahil po sa ating pamumuhay na hindi po ang Diyos ating sinusunod, ang ating sariling layunin ating sinusunod. Kaya yung pong dahilan na magkasala tayo, dahil po ang aral ng Diyos na ating napakinggan ay binabaliwala po natin. So subalit, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng sanlibutan na kanyang isinugo ang kanyang kaisa-isang anak upang lahat sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng binawalang hanggang. Na bago tayong karoon pa ng palataya, mga kapatid, na hindi natin alam ang salita ng Diyos, naging suwail po tayo. Sapagkat magkaroon lang ng tao ng panampalataya kung mapakinggan na po niya ang aral ng Diyos. Ayon po sa Romans chapter 10:17. Now, sa ating panahon ngayon, hindi po lahat ng tao ngayon may panampalataya. Ayon po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, na hindi po lahat may pananampalataya. Now, kaya alam po ng Diyos, mga kapatid, na hanggang ngayon wala pa po tayong pananampalataya at nagpapatuloy pa rin tayo sa ating pamumuhay na hindi po tayo naging masunurin sa Panginoon. So tandaan po natin na sa pagparito ng Panginoon, ayon po sa 2 Thessalonians chapter 1 in verse 8 up to 9, na paparito siya na mapalibutan ng apoy at saka parusahan ang mga tao na hindi nakilala sa Kanya at hinasitalima ng Ebanghelyo tungkol sa atin Panginoon Jesucristo. So parusahan sila sa verse 9, 2 Thessalonians in chapter 1 verse 9, parusahan sila sa walang hanggang kaparusahan at mahiwalay sila sa presensya ng kapangyarihan na ating Panginoon. Paano tayo makaharap kung parusa po ating kantungan? Kasi lahat ng parusahan, impyerno po. Kaya mahiwalay tayo sa presensya ng Panginoon kung baliwalain natin ang mga salita ng Diyos na napakinggan po natin. Na hindi lahat may panampalataya. Ayon po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, na hindi lahat ng tao ay nagkaroon ng pananampalataya. At dahil mga kapatid, na hindi lahat ng tao nagkaroon pa ng palataya, may pampahamak talaga. So tama lang ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 40-41, na dalawang lalaki sa uma, isa kukunin, isang maiwan. Dalawang babae sa galingan, isa kukunin, isang maiwan. Dahil nakita na po ng Diyos noon pa man na sa pagparito ng ating Panginoon Kristo kung ano ang puso ng tao, ano ang ugali ng tao. So matupad talaga sapagkat sinabi ng Panginoon, dalawang lalaki sa uma, isa kukunin, isang maiwan. At dalawang babae sa galingan, isa kukunin, isang maiwan. Na mga kapatid, nagrepresentar po yan ng makasalanan at matuwid. No, kaya, huwag natin hayaan hanggang sa mga araw na ito na magpatuloy po tayo sa ating ugali na hindi po sang-ayon sa paningin ng Diyos. So dapat baguhin na po natin ang direksyon ng buhay natin. Magbagong buhay na po tayo. Now, hindi man natin ma-perfect ating sarili, pero nais ng Panginoon na i-perfect po tayo. Walang matuwid, wala kahit isa. Ayon po sa Romans 3 in verse 10. Walang matuwid, wala kahit isa, at walang nakagawa ng kalooban ng Diyos. Lahat po ay naging suwail. Bakit ganyan ang sinabi ng Panginoon? Para wag po tayong komportable. Wag po tayong aasa sa ating katuwiran, kasi lahat naman ng walang taong matuwid sa lupa na gumagawa ng katuwiran hindi magkasala. Ayon po sa Ecclesiastes Kabanata 7 talata 2 po, na walang taong matuwid sa lupa na gumawa ng katuwiran hindi magkasala. Pero kung ingatan natin ang salita ng Diyos, ayon po sa Psalms 119 in verse 11, ang sabi ni Salmista David, ang iyong salita, O Diyos, ay iningatan ko sa aking puso upang wag ako magkasala. So mayroon palang paraan. No, may paraan po na para maiwasan ng pagkasala, ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Kaya nga, habang nabuhay pa tayo, ay may pag-asa pa. Kasi makarinig pa tayo ng salita ng Diyos. Papakinggan pa natin ang aral ng Diyos. Kaya kapag napakinggan naman natin ang aral ng Diyos, nagbagong buhay na talaga tayo. Kaya may tinatawag na born again. No? Tinatawag na born again. Isa John 3 verse 3, ang sabi ng Panginoon kay Nicodemo, maliban ang tao ipanganak muli, hindi siya makapasok sa kanilang langit. Kapag hindi tayo ipanganak muli, hindi po tayo makapasok sa kanilang langit. Na paano tayo may ipanganak muli kung hanggang ngayon walang kaibahan po ating ugali? So meaning, hanggang ngayon hindi pa tayo ipanganak muli sapagkat ang ugali natin salungat pa rin sa kalooban ng Diyos. So yan mga kapatid ang dahilan na pag namatay po tayo, kapahamakan talaga ating kantungan. Dahil po mga kapatid, tayo lang po ang nasusunod, hindi po ang Panginoon. Pero kung maging musunurin tayo sa Panginoon, so maiwasan po natin ang makalaman na pamumuhay.
Sapagat sinabi ng Biblia mga kapatid is sa gawa. Tandaan po natin in chapter 17 verse 30 na pinalagpas lang ng Panginoon ang katigasan ng ating puso at isipan. Subalit ngayon nagyaya ang Diyos sa mandako ng daigdig, sa tayo nakatira, na magsisi na tayo at tumaliko na tayo sa masamang pamuhay. So yun po mga kapatid, yan po ang sinabi ng mananakop, na talikuran na po natin ang masama nating pamuhay. So pinalagpas lang ng Diyos kung gaano katigas ating puso at isipan. Subalit ngayon nagyaya ang Diyos sa andako ng daigdig, saan tayo naroroon, saan tayo nakatira ngayon, na magsisi na tayo at talikuran na po natin ang masamang pamuhay. Paano natin makapanagbiyayan ng Diyos kung hanggang ngayon ganun pa rin ugali natin, walang pagbabago, walang kaibahan na ating pamumuhay? Hanggang ngayon hindi tayo matawag na born again kung tayo po mga kapatid nagbagong buhay na po, isinilang na tayo muli. Yung po sinabi sa John 3 verse 3 na maliban ang tao ipanganak muli, hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Kaya huwag natin ipagpaliban, magpakatao na tayo ulit, no? Kailangan ipanganak na tayo muli para mga kapatid makapasok tayo sa kaharian ng langit. Na kung hanggang ngayon ganun pa ugali natin, ibig sabihin hindi pa tayo na ipinganak muli, kasi ganun pa rin ugali natin. Pero kung bago na po tayo, bagong linalang na po tayo, ay po sa 2 Corinthians chapter 5:17 na mga kay Kristo na ay bago nang linalang, wala na ang dati nilang pagkatao. Kung hanggang ngayon mga kapatid, ganun pa rin, pasaway pa rin tayo pa rin ang nasunod, paano natin masabi na nagbagong buhay na po tayo at ipinakan tayo muli? So, ang sabi po ng sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5:17 na ang mga kay Kristo ay bago nang linalang at wala na ang dati nilang pagkatao. Pero hanggang ngayon, napuot pa rin tayo, nagsinungaling pa rin tayo, pumamatay pa rin, nangangalunya, nakikiapid, nanira ng kapwa, naglalasing, kung naging sakim, napagtunghayaw. So, paano natin sabihin na ipinanganak na tayo muli? So, mahirap talaga natin masabi na ipinanganak na tayo muli. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang ugali natin. Walang pagbabago. Namatay na lang ating mga magulang, pero ang ugali natin, ayon pa rin, no? Sa ating pagsilang ng sanlibutan, ang ugali natin hanggang ngayon na nagkaroon po na pangunawa, hanggang ngayon walang pagbabago pa rin. Nandito pa rin sa atin ang puot, paninira ng kapwa, pagsinungaling, no? Pangalunya, pakiapid, pagpatay, pangnanakaw, paglalasing, mapagtunghayaw, paninira ng kapwa. Ganun pa rin mga kapatid. So, paano sabihin natin na ipinanak tayo muli? Na samantala ang ugali natin, walang pagbabago. Kasi ang pinanak na muli, iba na po tayo, no? Sa sanlibutan. Hindi po tayo humilig sa sanlibutan. Sapagkat ang paghilig ng sanlibutan, mga kapatid, ay aanin ng pagkabulok. Now, sabi ng Biblia sa Galatia chapter 5:16, mamuhay kayo sa Espiritu upang maiwasan ninyo ang pagnanasa ng laman. Nung kapag namuhay ng patay sa spiritual na pumuhay, ay ibig sabihin, naging masunurin tayo sa Panginoon, maiwasan na po natin ang pagnanasa ng laman. Pero hanggang naalipin tayo ng pagnanasa ng laman, gusto natin na sa sanlibutan maangkin ang mga bagay na mga material lamang, hindi po spiritual, so alipin tayo ng sanlibutan. At dahil diyan, aani tayo sa pagkabulok. So mga kapatid, hindi po nais ang Panginoon na ipahamak tayo. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak. Dito sa sanlibutan ay sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoon Kristo, upang ialay ang kanyang katawan sa taas ng cross. Sa purpose mga kapatid, mapawalang sala tayo. So yun mga kapatid, ang bigyan natin ng pagkataon. Yun po ang palagaan natin, na ang kamatayan ng anak ng ating Panginoon Diyos Ama, hindi po ipinagkait niya ang kanyang kaisa-isang anak, alang-alang po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So yan mga kapatid, ang nakita po natin. Kaya pahalagaan naman natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Nais ng Panginoon lahat ng tao ay maligtas. Ayon po sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. So yung plano ng Diyos sa tao. Kung isa ng tao mali ang plano, yan po ang dahilan. Ang plano ng Diyos, nais ng Panginoon maligtas ang lahat ng tao at makakaalam ng katotohanan. Pero hindi po lahat ng tao din ay nais ng kaligtasan. Kasi hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan. Naging suwail sa mata ng Diyos. Pero hindi mga kapatid, dahil suwail tayo sa mata ng Diyos, pinabayaan po tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya hanggang ngayon,
ang biyaya ng Diyos ay nakamtan natin dahil po hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik para maligtas ang tao. Binigyan tayo ng pagkataon na maligtas ayon po sa 2 Peter chapter 3 verse 15. Alam ninyo na ang Panginoon hindi pa bumabalik upang bigyan ng pagkataon maligtas ang tao. So ganun po ang plano ng Diyos mga kapatid. Gusto iligtas ang tao sa impyerno, kaya lang hindi lahat ng tao ang nais ng kaligtasan. Sapagkat habang mamuhay po tayo ng masama, gumagawa tayo ng kasamaan sa mata ng Diyos, hindi kaligtasan ang ating makamtan. Kaparusahan, kapamakan ng buhay natin dito pa lang sa libutan hanggang po sa pangawalang buhay, mapahamak po tayo. Sapagkat ang Biblia nagpapatunay na lahat ng kasalanan mapatawad, pero lapastangan ng Espiritu Santo mapatawad magmula ngayon hanggang sa pangalawang buhay. Sa Matthew chapter 12:31, mga kapatid hanggang sa 32. Now, yan po mga kapatid na nais ng Panginoon na mapayapa, maunlad ang pamahay natin dito sa ibabaw ng lupa habang nasa salimutan pa tayo. Buhay ang pag-asa natin mga kapatid dahil po ang Diyos maasahan at ang Diyos na ating pinaglingkuran, Diyos na mahabagin, puspos ng awa, banayad po siya sa pagkagalit mga kapatid. Kaya mga kapatid, hanggang sa panahon ngayon, ang Panginoon po ay patuloy po tayo na ginagabayan at hindi po tayo pinabayaan ng Diyos kahit na po sa ating mga pagkukulang sa ating Panginoon. Subalit hindi po tayo pinabayaan, patuloy po tayo na binigyan ng biyaya sa ating mga pangailangan. Tayo po talaga ay nagnanais ng mga bagay at ito talaga ay ipinagkaloob ng Panginoon sa atin dahil po sa tao ang pagpaplano, pero sa Diyos po ang sa katuparan. So wala pong mga bagay na ating nakamtan na sa ating pagsisikap. Itong mga bagay na ating nakamtan ay galing ito sa kalooban ng Diyos, sapagkat sinabi po ni Apostol Pablo in 1 Timothy chapter 6 verse 17, kapatid, na ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, pagsabihan mo ang mga mayaman na huwag sila asa ng kayamanan, sapagkat ang kayamanan dito sa limutan may katapusan, kundi umasa tayo sa Diyos, nagbibigyan ng lahat ng bagay. So ang Diyos po nagbibigay sa atin lahat ng bagay, hindi po tayo nagkaroon ng mga bagay kung nasa ating pagsisikap. Ito po ay kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi sa Proverbs 16 verse 1, na sa tao ang pagpaplano, pero sa Diyos ang sa katuparan. Kung ibigay ito hindi, so ayon po sa kanyang pasya. Mga kapatid, doblehin natin ang ating paglapit sa Panginoon. Huwag hayaan mga kapatid na itong mga panahon na binigay ng Diyos sa atin ay masayang lamang, na ito hindi mawala ng kabuluhan, kundi na palagaan po natin ang mga panahon na bigay ng Diyos sa atin, na sana po ay mapakinabangan natin, no, ang mga panahon na sa ating kabubuhay sa sanlibutan ay dapat natin pahalagaan ang salita ng Diyos, dahil po na lahat po na sumunod ng kalooban ng Diyos ay mga anak sila ng Diyos. Paano po tayo maging anak ng Diyos kung susundin lang po natin ang kanyang kalooban? Kaya kahit ano ang mangyari sa sanlibutan, patuloy po tayo na manalig sa Panginoon. Patuloy po tayo na makinig at saka sundin natin ang ating napakinggan, sapagkat kapatid, yan po ang nais ng Panginoon, na hindi po tayo maparusahan ng araw ng hatol, kundi na tayo po magkakamit ng kaligtasan. So sinabi talaga sa Matthew chapter 12:31 to 32 na lahat ng kasalanan ng tao mapatawad, pero ang lupastangan ng Espiritu Santo ay hindi mapatawad magmula ngayon hanggang po sa pangalawang buhay. So ang paglupastangan ng Espiritu Santo, ito po salita ng Diyos na napakinggan po natin, ay ito po mga kapatid ang hatol natin. Kahit na kung ano pa ang karunungan, ano ang kayamanan na ibigay ng Diyos sa atin, ito sa libutan, pero huwag tayong manalig dyan na nakapokus na lang tayo, may kayamanan tayo, may pira tayo sa bangko, may negosyo, may lupa, sasakyan, ano pa man, na yan po ay nandyan na po tayo nakapokus, kundi ang nais ng Panginoon, kaligtasan, no? Ang nais ng Panginoon maligtas po lahat ng tao, ayon po sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, na nais ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Kaya tandaan po natin na kung nais ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao, so sana ay makasama tayo diyan, kasi
Ang nais ng Panginoon lahat ng tao maligtas, pero hindi lahat ng tao may pananampalataya. Sinabi ko na mga kapatid sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2 na hindi po lahat talaga ay may pananampalataya. Kaya ang kapahamakan ng tao nasa kanyang napakinggan na po na salita ng Diyos na hindi po ginagawa. Pero kung gawin natin mga kapatid ang salita ng Diyos na ating napakinggan, so may maasahan po tayo sapagkat si Apostol Pablo hanggang siya umalis sa libutan ay natili po siya sa kanyang pananampalataya. At ang pananampalataya mga kapatid ay sinasamahan ng gawa. Kaya habang nasa ating pananampalataya, nagpatuloy po tayo sa paggawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Na hindi naman natin mga kapatid ipagmalaki, ako'y pastor, ako'y pare, ako'y tagapagturo, ako'y mananampalataya Christian, na sigurado na ang kaligtasan. Kasi hindi po lahat talaga na nakikinig ay gumagawa. Na kung makinig lang po tayo ng salita ng Diyos, so hindi po yan ang sabihin na basihan na dahil nakinig tayo, ligtas na po tayo. Sapagkat ang pagpapala mga kapatid, nasa gumagawa, wala po sa nakikinig. Ayon po sa Romans chapter 2 and verse 13. Na ang pagpapala na sino po ang ginawa na matuwid ng Diyos, yung gumagawa. Hindi po yung nakikinig. Kaya kung makinig man tayo na walang gawa, so hindi pa rin natin mga kapatid masiguro na ang kaligtasan ay makamtan natin. Dahil po na si Apostol Pablo na nangaral po sila, mga kapatid, doon po sa mga Hudyo na hindi po lahat tumatanggap talaga ng aral nila. Kaya ang sabi ni Pablo na kung mapahama kayo, so wala na po akong pananagutan. Kasi pinapangaral lang po ng mga apostol ang salita ng Diyos sa mga kapwa Hudyo. Kaya lang hindi po lahat talaga ay tumatanggap. Na kaya sinabi ni Pablo na kung mayroon man mapahamak sa inyo, hindi maligtas, so wala na akong pananagutan sa Diyos. Ayon po sa Gawa Kabanata 20, katalata 26. So yan mga kapatid na kung mayroon man daw mapahamak, mayroon man parusahan sa impyerno, so wala na pananagutan si Apostol Pablo sa mga apostolis dahil po pinapangaralan na po natin din ang kanilang mga ginagawa. Pinapangaral po natin ang tungkol po sa kaligtasan. Paano po tayo mga kapatid na magkaroon po ng pag-asa, no, na sapagkat wala po ninilihim ng mga apostol kung anong aral ng Panginoon, so pinapangaral po talaga nila paano makamtan ang kapatawaran ng kasalanan, ay pinapangaral talaga nila ang kapatawaran ng kasalanan. No, ano ang pamumuhay Christian? So tinuturo din ng mga apostolis ang pamumuhay Christian na talikuran na po natin ang masamang pamumuhay. Pag nanasa ng laman ay yan po pinapaiwasan ni Apostol Pablo dahil po tayo Christian. Ang sabi nga sa Gawa, mga kapatid, Kabanata 17, talata 30 na pinalagpas lang po ng Panginoon ng mga panahon na sa ating katigasan na ating puso at isipan. Subalit ang Diyos ngayon nagyaya saan man dako ng daigdig. Saan man tayo nakatira ngayon ay nais ng Panginoon na tumaliko na tayo sa masamang pamuhay at mamuhay na po tayo ng makadiyos. Kailangan natin mga kapatid gawin yon. Dahil pansamantala lang po talagang buhay natin. Ito magtatagal hanggang kailan ang buhay natin. Ano na po nakakaalam diyan hanggang kailan ang buhay natin. So dapat natin pagsikapan na sana po mapakinabangan natin itong natitira nating panahon. Kasi pansamantala lang po talaga ang buhay natin. At ang buhay natin parang alabok lang po. Mga kapatid, na sabi ni Santiago na ang ating buhay parang mga kapatid, ito po ay aso. Kung para lang tayong singaw na ito yung nakikita at minsan nawawala. Ganoon ang buhay natin. At tanda po natin mga kapatid na hanggang na may buhay pa may pag-asa. Ay po sa mga mangaral, sulat po sa Ecclesiastes, Kabanata 9, talata 4, na habang buhay pa ang tao may pag-asa. Kaya dahil buhay pa tayo, may pag-asa pa po tayo. Huwag tayo wala ng pag-asa, huwag natin hatulan ating sarili sa ating kasalanan. May katapusan po, may hangganan po ating kasuwailan. Kaya nga sinabi talaga sa Gawa Kabanata 17, talata 3 po, na pinalagpas lang ng Panginoon ang mga panahon na hindi natin pagkilala sa Kanya. So balit ngayon nagyaya ang Diyos sa andako ng daigdig na magsisi na po tayo at talikuran na po natin ang ating masamang pamumuhay. Kasi po ang isang araw po nakatakda na po sa 31 sa Gawa chapter 17:31 na nakatakda na po ang isang araw, hatulan po ang buong salimutan. Okay mga kapatid, ito po ang ginawa natin, dagdag kaalaman lang po, huwag tayo mawala ng pag-asa.
patuloy tayo na susunod, no, sa salita ng Diyos, kung ano ang utos, ano ang dapat natin ipagkabubuhay, dapat gawin natin yan habang nandito pa tayo sa sanlibutan na ito. So maraming salamat mga kapatid sa lahat ng mga viewers natin, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. So huwag kalimutan mag-like and share lang po tayo, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos or live streaming to sharing the word of God. No, sa ating Facebook page, sa Facebook account natin, so i-like and share lang po natin ang salita ng Diyos, at ito po ay hindi po tayo lang pagpapalain buong sanlibutan. Kapag nakarating po sa buong sanlibutan ang mensahe ng Diyos, ay mabago po ang direksyon ng buhay natin at makamtan natin ang tunay na kaligtasan ayon po sa pasya ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat ulit sa lahat ng ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel sa Facebook. So ito po yung lingkod sa ating Panginoon Kristo, Pastor Lito Maca, Apostolic Believers for Christ International. Sabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.